ano, um, mag-evangelize, ito po yung una, nakita kasi nila ito dito sa atin. Ginaya lang nila ito. Ang unang nagpakita nito is about discipleship. Yung mga nagdidisipulo na ipinapass on nila sa iba, pinapasan nila sa iba, nagpipiramiding sila sa pag-share ng salita ng ating Panginoon. Ang masama, ang mga taga-sanlibutan, ginaya na ito na pyramiding sa mga business. At ginawa na rin na hindi maganda ang outcome dahil pumasok na nga rito yung mga scam through pyramiding. Noong una maganda, kasi syempre magkakalat yung produkto, kakalat sa iba yung produkto hanggang sa lalago ng lalago, pyramiding nga eh. Pero so, alam niyo kung saan nila kinuha ito dito sa discipleship. Ang unang nag-isip nito ay ng pyramiding, itong sharing the gospel na discipleship. Kaya kung maiintindihan natin ito ay mas mabilis nating maipapalaganap ang ebanghelyo ng Diyos. Na kahit na simpleng nakikita mo lang dyan nakatabi mo na hindi, sa tingin mo hindi pa nakakaalam ng salita ng Panginoon, may share mo lang, may bahagi mo lang yung goodness ng Panginoon sa buhay mo, paano ka na-save. Sa malaking testimony yan. Pagkakaroon siya na mabubuksan yung isip niya na ano kayo sinasabi ni brother, bakit di ko subukan? O kung ikipiniloso po ka man ngayon sa susunod, makarinig uli siya, at least natatamnan yung puso niya. Amen po ba? Okay. So, yan po. Ito po ay in-address ni Paul para po sa congregation, hindi lang kay Timothy. No? Kaya, yun nga po. Sama-sama po nating tingnan kung ano po ang mas malalim na ibig sabihin nito sa patungkol sa disiplina ng isang disipulo. Okay. Lahat po tayo na member ng church ay considered as a disciples. Okay? Kung tayo pong lahat ay mag-a-active, no? Kahit ano man yung rule natin sa loob ng church, ay magiging maganda po ito. Tingnan natin, elaborate natin, mas malalim na ibig sabihin ng discipleship. Discipleship is a deliberate apprenticeship. O, ayan, sinabi ko na sa inyo yan. Where individuals actively imitate the life and teaching of Jesus. Dagito yung agar-aramid iti discipleship, sila na tayo na gumagawa nito, ay ini-imitate natin kung ano yung katuruan ni Jesus, wala nang iba. Kasi pag nagturo ka out of the teaching of our Lord Jesus Christ, you are out of order. Amen po ba? Hindi tayo pwedeng magturo ng kung anong katuruan. Katuruan po natin kung ano lang itinuro sa atin ng ating Panginoon. Lalo na yung mga tinuro sa atin ng Panginoong Jesus habang siya nabubuhay sa mundong ito. Hallelujah. Amen? So, a pastor is a leader within a church, often teaching and guiding others, but they are also a disciple who is following Jesus. Yes, natatawag din silang disciple, pero ang member, meron din po silang iba't ibang rule. So si pastor, may rule as a pastor. Disipulo siya, di ba? Disciple din siya. Pero may rule siya sa loob ng church as a pastor. Kayo, disciple din, pero meron din kayong rule as a member. Okay? Ano yung mga rule nyo na yun? Yun na yung mga susunod nating pag-aaralan. Kasama po kayo doon sa magbabahagi ng inyong mga natutunan. So, lahat tayo ay disciples. Pastor ka man, members ka man sa loob ng church, tayo pong lahat ay matatawag na mga disipulo ni Kristo. Hallelujah. Amen. Pero iba-iba lang yung rule natin sa loob ng church. Okay, discipleship is not just about following Jesus, but also about actively living out His teaching. Okay. Pinamumuhay natin kung ano yung mga itinuturo niya sa atin, di lang tayo taga-follow, pero talagang isinasabuhay natin yung mga turo niya. Okay? Pagbibiyagan tayo, kung na dyan Ilocano, dagiti sursuro na. Okay. So, okay na kayo doon? Okay. So, tayo na mga members sa loob ng church, dapat kakitaan tayo na ipinamumuhay natin ang salita. Aktibo tayong sumusunod kay Kristo at ipinamumuhay natin ang salita niya sa ating mga personal na buhay. Okay. So, dito po,
ang ibig sabihin pa ng discipleship, pinapasa natin yung faith natin. Okay, passing on faith. Christians are encouraged to pass on their faith and undertaking of God's word to their children and grandchildren, ensuring the continuation of their spiritual legacy. So, passing faith, hindi kayo exempted dito. Hindi lang si pastor ang magpapasa ng kanyang pananampalataya, pero tayo sa loob ng church, responsibilidad din nating ipasa yung ating pananampalataya sa iba. Glory to His name. Amen. Para mamatay man tayo, ay may legacy tayo na naiwan sa iba. Amen po ba? Yun. Kaya yung mga young people noon, meron silang team na passing the torch at isinama ko ito na itinuro sa kanila. Kasi importante yon. Spiritual impartation. Yan po ang mga ibig sabihin ng discipleship. It signifies the passing on the spiritual knowledge, wisdom, and guidance, much like a seasoned leader passes on their experience to new generation. Okay, so ngayon, para i-implement natin yung ating natutunan, kailangan yung sarili muna natin ang ating tuturuan. Amen po ba kayo doon? Amen po ba kayo doon? Na bago natin ituro sa iba ang ating mga natutunan, i-check muna natin ang ating mga sarili kung talagang ito ipinamumuhay natin. Paalam niyo ba buhay ng isang pastor? Pinakamahirap sa buhay nila yung ituro ang salita ng Diyos na alam nila na minsan marami rin silang pagkukulang. Pero ang masarap, habang itinuturo mo ang salita ng Diyos, meron kang bago mo ituro ito, meron kang pag-asam na yung itinuturo mo, una mo muna itong ipamuhay sa buhay mo. Kaya napakahirap naman po talaga ng pastor at magbahagi ng salita ng Diyos. Kasi ituturo mo muna yung sarili mo. Mahirap pagturo ng salita ng Diyos na yung itinuturo mo, kumakawala sa buhay mo. Alam mo ba yun? Yung, para bang, ano ba to? Pinamumuhay ko ba to? So, it's better, huwag kang magturo. Kung doon sa buhay mo pala, hindi mo na naman pala ito tinatanggap. Di po ba? Magkakasala ka sa Panginoon sa pagkaganyan. Dapat bago mo ituro ang mga salita ng Diyos sa buhay mo muna ang ituro mo. Amen po ba? Amen. Kaya sa umagang ito, makakatulong ito sa atin. Bilang mga disipulo sa loob ng iglesia, ng ating Panginoong Diyos, higit sa lahat, under this church, Jesus Loves You Fellowship, una, you must be a disciple. Disciple yourself. Una mo munang disipuluhin ang sarili mo bago mo disipuluhin ang iba. Okay? Ikaw mismo ay dapat maging alagad. Kasi, kung inuoohan mo ako dun sa unang turong sinabi ko nung last 2 Sundays about disciple, yes, I understand. Sabi mo, naintindihan ko. Pero dapat, hindi lang ito agpatpatinggangan na iintindihan natin. Dapat nakikita mo mismo yung sarili mo na ikaw ay mismong alagad. Mismong ikaw ay disipulo ng ating Panginoong Hesus. Amen. Verse 2, doon sa dinagdag natin, the things which you have heard from me, ang mga bagay na narinig mo sa akin. Alam niyo ba, na kaya maraming ayaw magturo ng salita ng Panginoon dahil alam nila na mismong sila kumpumtat. Ay, amo yun ang apat ay kumpumtat. Hindi, nagre-rebounds yung hanga kumpet, no di kat kumtat. Ano da chay ko na hangay nga umunod, yung aglisi. kumtat niya ron. Adi, ano ka, hana nga umunod, ijay unag, no di kat rebounds lang jay sa uti apo. Kat no disciple tayo, haan nga kasjay. Daytoy nga, ti sikreto. Datayo nga disipulo ni Kristo, dapat ti sao ti Apo, haan nga kumpumtat. Haan nga disdiso nga, ano ba yun, yung parang dumadampi-dampi lang sa buhay natin.
dapat po ang salita ng Diyos pumapasok sa puso natin. Sumagupsip. Yung Brother Jerry, nakuha mo. Kuha mo. Yung esponja na ginagamit nating mga babae sa paghuhugas ng plato. Kapag hindi pumasok yung tubig sa isang esponja, hindi maglalabutab yung sabon. Hanggang doon lang sa ibabaw. Pero pag ang esponja, absorbo na dyan danom plus yung sabon, magiging maganda yung pagpahid mo sa plato. Di po ba? Ganun din sa salita ng ating Panginoon. Bago mo gawing disipulo yung isang tao, disiplinahin mo muna yung sarili mo na dapat yung salita ng Diyos na narinig mo. Verse 2 ng 2 Timothy 2:2, sabi niya, the things which you have heard from me, yung mga bagay na itinuro ko sa iyo, yung mga narinig mo sa akin, ibabahagi mo sa iba. Paano mo ibabahagi ito kung mismo sa sarili mo, intindihin natin to, no? Hindi mo maituro sa iyo. Ayaw pumasok sa buhay mo, ayaw pumasok sa puso mo, ayaw mo itong pagbuhayan. Kasi ito ang problema natin eh. Aminin natin at hindi. Maraming problema ito sa loob ng church. That's why hindi sila makapangaral. Kasi nga, marami pa rin mga Kristiyano ang ayaw papasukin ang salita ng Diyos ng buong puso sa kanilang mga sarili. That's the sad reality ng mga hearers ng Word of God. Pero bilang disipulo ni Kristo, dapat tayo na mga nasa loob ng church, tagus po sana sa buhay natin at sa puso natin ang mga salita ng Diyos na ating pinag-aaralan ay dapat kumikilos din sa buhay natin. 100%. Amen po ba? Amen. Para hindi tayo hirap magbahagi ng salita ng ating Panginoon. Maging genuine disciple tayo. Alam niyo kung ano ang nakita ni Paul kay Timothy? Meron siyang genuine heart sa Lord. Kaya sabi niya, yung mapagkakatiwalaan na magturo din naman sa iba. Ang unang bagay na dapat tandaan natin, si Timothy ay isang tunay na disipulo mismo. Narinig niya yung mga bagay na narinig niya kay Timothy. At ang lahat ng ito, ay ikinuwento ni Paul sa kanya. At ginawa naman po niya ito hanggang sa nakita niya na mapagkakatiwalaan si Timothy na magbahagi ng salita ng Diyos para sa iba. Okay. Kaya napakabuti po ng ating Panginoon. Si Timothy ay nanatiling tapat sa Diyos, una sa lahat, tapat sa mga salita ng ating Panginoon. Pinamuhayan niya ang mga salita ng ating Diyos at nais ng Diyos na tayo rin po sana ay maging tapat na mga learner, follower, imitator, na mga imitator ng ating Panginoon, sa buhay na ito. Okay? So, dapat po maliwanag sa atin na tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo ang ating kinalalagyan bilang isang alagad niya. Alam nyo, ang sabi niya, hindi lang po niya sinabi na make converts only. He commanded them to make disciples, a learner. Hindi niya sinabi na gumawa ka lang ng converts, na makapag-desisyon lang yung mga tao at tama na. Pero ang inutos ni Paul sa bawat tao, gumawa ka ng isang disipulo. Mentoring. Hindi lang just share the gospel. Pero ang nangyayari kasi minsan sa atin, hindi natin nare-realize na kapag ikaw nag-share ka, dapat pala tuloy-tuloy. Hindi mo siya iiwanan.
I-mentor mo siya, gagawin mo siyang tunay na disipulo, a learner, a true followers, student. Huwag mo siyang hahayaan na siya ay nakarinig lang ng about salvation, tama na. Dapat aalagaan mo siya. Pero bilang isang tagapag-alaga, ikaw mismo sa sarili mo, turuan mo yung sarili mo. Maging disipulo ka. Maging obedient ka. Marilayaw iti Apo. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Dapat pinapractice natin yung itinuturo natin at iniaaral natin. Para maging effective tayo. Maging genuine tayo na disciple bago tayo mag-disipulo sa iba. Hallelujah. Okay? So, wag tayong makontento na wala tayong pakialam doon sa iba. Pagkos magkaroon po tayo ng passion para sa mga iba. At kung tayo may passion, dapat siguraduhin natin na tayo ay tunay na disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Okay, so dito po makikita natin mga kapatid. Okay. Una, tanungin po natin ang ating sarili. Ako po ba ay tunay na disipulo? Pakiask nga po ninyo sa inyong mga sarili-sarili. Ako kasi tinanong ko na to sa sarili ko. Tanungin mo yung sarili mo ngayong umaga. Okay? Pagkatapos niyan, are you a genuine followers of Jesus Christ? Tanungin mo rin sa sarili mo, tunay ba ako na tagasunod ni Kristo? O kapag araw lang ng linggo? Pag Lunes hanggang Sabado, yung gusto ko ang sinusunod ko. Sa Sunday ka na lang, Jesus. Kasi ngayon, marami akong gustong gawin sa buhay ko na ako muna ang magdidesisyon. Bilang isang tunay na disipulo ng ating Panginoong Hesus na may disiplina sa kanilang mga sarili, dapat tinatanong natin ang ating mga sarili. No? Kung tayo po ba ay tunay, tayo po ba ay tunay na disipulo ng ating Panginoon. At kung tayo po ay tunay na disipulo, dapat nating maunawaan na yung decision na ginawa natin, na tinanggap natin siya, meron ka talagang tunay na pagsisisi sa iyong sarili, na kailangan mo ng salvation, kailangan mo ng kaligtasan. At kung wala si Jesus, wala kang magagawa. At isinuko mo talaga ng buong buo ang iyong buhay sa Kanya, at siya lang ang iyong tagapagligtas, tunay nga na disipulo ka. Amen. Dahil ang base po dyan, hindi kung ikaw ay sumusunod. Ang tunay na base ng pagiging disipulo ni Kristo, si Jesus, pinapasok mo sa puso mo. Ay hindi sana'y maaano na ako dito, mababatas na ako pag sinabi ko na ang tunay na disipulo yung masunurin. Pero wala naman si Jesus sa puso niya. Mati-technical na ako Kasi ang salvation pala nito ay about works, hindi na grace. Hindi. Ang tunay na disipulo, pinag-aralan natin yan ng past, di ba? Yung may tunay na pagtanggap kay Kristo. Tumanggap siya sa Panginoong Hesus. No? Nagsisi siya sa kanyang mga kasalanan. At tinitingnan niya na kailangan niya ng kaligtasan mula sa kasalanang bumabalot sa kanya. At walang makapagliligtas sa kanya kundi ang Panginoong Hesus. Ngayon, dahil ikaw ay naligtas, sa tingin mo ba hahayaan ka ng Diyos na gagawin mo lang kung anong gusto mo? Hindi. Niligtas ka niya para sundin mo siya. Para i-follow mo siya. Para matuto ka sa kanya. Para maging tunay kanyang alagad. Amen po ba? Kaya ako pinapatanong sa'yo kung tunay ka na disipulo. Kasi kung hindi mo pa talagang tinanggap si Jesus as your personal Savior, baka hindi ka pa qualified sa pagiging isang disipulo. Para maging qualified po tayo, kailangan po nating ibigay ng buong buo sa ating Panginoong Hesus ang ating buhay. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan
Dahil yung kasalanan yun ang makakasagabal para hindi tayo makapunta sa buhay na walang hanggan. At ang susi lang yan, yung dugo ni Kristo. Kaya tanggapin natin siya para tayong lahat ay maligtas. Hindi lang dahil tayo ay lumaki na sa Sunday School, pero naintindihan po sana natin na hindi good works ang makapagliligtas sa atin. Hindi kabaitan. Pero si Kristo na nagsakripisyo ng kanyang buhay at natulo ang dugo sa cross ng Kalbaryo na handang ibigay ang buhay niya para sa iyo, para sa iyong kaligtasan. No? Pag tinanggap mo, kinilala mo yun sa buhay mo, ngayon, meron ka ng personal relationship sa ating Panginoon. Bilang isang Kristiyano, hindi lang hanggang doon ang buhay. Kung ikaw ay tunay na tumanggap, sundin mo siya. Mag-follow ka sa Kanya. Hindi lang sa FB follow ng follow. Mag-follow ka sa tunay na Diyos ng buhay mo. Pag sinabi mong follower ka, sumusunod ka sa lahat ng bagay. Tinuturo mo, sinusunod mo. Pinag-aaralan mo, sinusunod mo. Naririnig mo na tama na mga salita ng Diyos isinasabuhay mo. Ganun po ang pagiging tunay na pagtanggap sa ating Panginoon. Disipulo ka na naturuan, disipulo ka na hindi pa aleng-aleng ang buhay mo sa Diyos, kung hindi tunay na talagang ikaw ay sumusunod. Mag-amin kayong matano, studya ibagbagat. Amen. Honestly, sino po ang totoong nagdesisyon sa kanyang buhay na sumunod kay Jesus? Amen. Amen. Ayun kami. Amin kay Mr. Edna. Pangay. Di lang marot piman titulbot tapno agbalina ka na pudno kini Kristo na pala amin. Amen. Amen adi. Yeah. Amin tayo nag-decide. Yung sana lang nga nagpatinggay di pa nag-decide tayo. Dapat turuan natin ang ating mga sarili na maging totoo na disipulo niya. May tunay na pagsisisi sa kanyang mga kasalanan, nagtitiwala siya na siya iniligtas na at pinatawad na siya ng kanyang mga kasalanan ng ating Panginoong Jesus. At if you are, no, kung tayo ay tunay na disipulo niya, okay, sinabi na natin, qualified na tayo, tinanggap na natin siya, binigay na natin ang buo ang ating buhay sa kanya, ano ngayon ang susunod na gagawin mo? Okay, kung yan. Dapat daw, tanungin mo rin ang sarili mo kung pinapractice mo ba yung mga aral na naririnig mo sa iyong buhay. Hindi ko nga yan masasagot. Ikaw lang makakasagot yan sa sarili mo. Dahil hindi naman kita araw-araw nakakasama. At di naman kita ma-judge dahil sino naman ako para i-judge ka. Hindi man natin 100% na naia-apply lahat dahil wala namang perpektong tao, mga kapatid. Pero at least, ano tarigagay mo nga mang arami, DJ dengdenggeg. Rather than palpalabsem lang, amin nga mang mangeg mo kinbasbasaang tinal daw itibiyag mo. Maredayaw ti Apo. Amen po ba? Amen. Kaya ang tanong, are you putting into practice yung mga napag-aaralan mo at naririnig mo? Are you spending your time in the pure milk of the Word every morning? Nag-pray ka ba? Nag-pray ka ba sa Lord? Nagbabasa ka ba ng Word of God? O nun lang bago ka mananampalataya kasi mainit ka pa? Kasi mainit ka pa sa pananampalataya ka, isalsalakan mo, isong kabasa-basa ka ti sa uti Apo, every morning kararag ka nga kararag, hindi lumaklakay kan, ayun, lupay sa. Hindi pa lang umalis Apo Jesus, naguray man pa, tagi na naa. Asday ba? Habang sana lumalalim tayo sa paglakad natin sa Panginoon, ganun din kalalim yung devote natin sa ating Panginoong Jesus. In prayer, sa pagbabasa ng Word niya, sa pag-a-apply ng mga salita niya sa mga ating buhay. Dapat gumugugol tayo ng oras ng purong gatas ng salita ng Diyos tuwing umaga sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Amen ko na ni abalayan. Tadagita ti tinmaulun nga Kristiyano dito irabaw ti daga. Madaydayaw ti Apo. Are you beginning your day with prayer? Tanungin ko nga.
Noon po, nung una po akong tumanggap, kasi mainit po ako noon. Yan ba, Brother Jerry? Ngayon po sa dami ng trials sa buhay, Sa umaga na lang, amen. natanggal na ho yung panggabi. Yun na lang pong umagang natira. Amen pa. Ilang oras ka bang nagbabasa nung mainit-init ka pa sa Lord? Halos 1 oras. Ayaw ko pong bumitaw sa Bible study at parang pong nag-aapoy. Bakit po ngayon? 1 minute na lang ako'y parang Naumay na. nauumay. Pag po ganun, there is something wrong. Pagka ganun, no? Kaya dapat yun yung mga aayusin natin sa buhay natin bilang disipulo ni Kristo. Amen po ba? Dapat panatilihin natin, laging nag-aalab ang ating prayer life, ang ating pagbabasa ng salita ng ating Panginoon, yung pagsunod natin mismo, yung pag-apply ng salita ng Diyos. Baka gawin lang natin activities to sa buhay natin para lang masabi na nagko-comply naman tayo. Wag naman. Dapat yung ginagawa natin, agsarsarming tayo nga talaga, ijay sa uni apo Diyos, kaya tayo basa-basaan. Tawan sir-serbi na day nga basbasaan tayo, nga kan-kanayon, nuhan mo't nga agrep-reflect, ijay biyag tayo. Amen po ba? Kasi pag nagre-reflect sa buhay natin yan, tandaan nyo, hindi ka sasawaan. Bagkos ang mararamdaman mo ay laging parang nag-aalab yung ating pakiramdam sa pagkakalapit sa ating Panginoon sa buhay natin araw-araw. Amen po ba? Amen. Yan. So, 10:00 na. Madali lang po, Yan. And, memorize natin yung scriptures. Huwag tayong magsawa na mag-memorize ng mga scriptures, ng Word of God sa buhay natin. Para pag tayo ay nasa kagipitan, tinan mo si Sir JR. Alam mo, napakahirap ng trabaho nitong mga to, no? Nasa sila, laging nasa panganib. From police, nagpunta sa doon sa, tawag doon, yung laging tinatawag kapag ka mayroong Sa Bureau of Fire. Saan ka na nga? Sa Bureau of Fire? Oo. Mahirap yun. Mahirap yan. Laging nasa, ka? Ayan yung humawak ng baril, kaya yun na lang daw, Goose. Hindi. Sa office yata sila. Pero alam mo nyo, yung mga ganon na klase po ng buhay natin, kailangan marami tayong na-memorize na salita ng Diyos. Para agad-agad! Huwag mo hanapin yung na-download mo sa cellphone mo, kundi pumapasok agad doon sa isip natin. Kapag marami tayong na-memorize na mga salita ng Panginoon. Hindi lang dapat minamemorize. Minameditate ito, minumuni-muni, ipinamumuhay mo. Lord, sabi ni Lord, God will supply all my needs. Bakit ako lagi nag-aalala? Bakit lagi ako may troubles? Hindi dapat. O kontrahin ka ng salita ng Diyos through the Holy Spirit. Papaalala niya sa iyo yun sa buhay mo, sa puso mo. So, magigising ka lagi. Amen ba? Amen. So, ganun po ang pagiging isang disiplinado na disipulo ni Kristo. Dapat ang buhay mo, totoo ka na tumanggap sa Kanya, isinasabuhay mo yung salita niya, ikaw ba yung tinatawag na disciple maker na una sa buhay mo muna nakikita yung mga ituturo mo sa iyong mga tuturuan. Glory to His name. Dahil oras na po natin, tatapusin po natin ito at sa susunod po na Sundays, marami pa po tayong pag-aaralan patungkol dito. At naniniwala ako na ang salita ng Diyos ay imuli na tayo. Tapno, bago tayo sumabak sa pagdidisipulo sa iba, yun muna mga sarili natin ang dapat nating didisipuluhin. Glory to His name. Amen? Amen. So, ngayong umaga, kung meron po kayong katanungan, bago po tayo mag-close, meron po ba kayong dinaintindihan sa pagiging isang disiplinado mo na disipulo ni Kristo? Meron po bang hindi naintindihan? Okay, meron naman po siguro naintindihan na natin, kaya wala akong nagre-react, ibig sabihin walang katanungan. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa araw na ito, O Diyos. Muli, O God, ay binigyan mo kami mula sa iyong mga salita ng mga kaalaman na kailangan po namin ipamuhay sa buhay na ito bilang lumalakad sa buhay
mananampalataya sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, hallelujah, na patuloy mo pong paunawa ito sa aming mga puso. May mga bagay man na hindi kami naintindihan, Panginoon, dahil parang may mga questions sa buhay namin. Pero Ama, unti-unti mo pong ipaunawa ito sa amin hanggang sa matanggap namin yung pagiging isang tunay na disiplinadong disipulo mo sa loob ng iglesyang ito. At saan mang church kami nabibilang, Panginoon, makita mo kami na mga disiplinado kami, O God, ng mga disipulo mo. Mga young people man kami, mga adult man kami, O God, mga bata man kami, O God, matuto kami, O God, ng mas maaga sa aming mga buhay na maging disiplinadong disipulo mo sa church na ito, O Diyos. Una tigit sa lahat, para maluwalhati ka sa buhay namin. Hindi po ang mga bagay na makamundo ang maluwalhati sa amin. Bagkus ang mga turo mo, hallelujah, sa buhay namin ang siyang manaig at siyang mangibabaw, siyang makita sa buhay ng bawat isa sa amin. Maluwalhati ka, O Diyos, sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, magandang umaga at ibinibigay ko na po sa ating MC. Amen.